Halimbawa, ang maglalagay ka na ay, pare kasi ay laging quarterly ang pagbibilang mo dito sa year. The first, second, third, fourth. Ano ang first quarter? The January 1 hanggang March 21. The 03 hanggang anong March. Halimbawa, ang March ay hanggang 31. Ilalagay mo ang 31 din. 03 31. Pagka mo lang din. Para 2024. Laging ang bilang na rin lagi ay quarterly. Pero pwede din namang monthly. Maali naman sa monthly. Pag monthly naman ang gagawin mo, edi January 1, 2024 to January 1 to 31, 2024. Tama ang monthly, tama din naman ang quarterly. Maali din sa dalawa. Pero dapat ang pag-file nito quarterly. Hindi mo pwedeng isama si 2307 sa second quarter. Kailangan mo siyang ma-file lang sa first quarter kasi ito nakalito dito. Hanggang Marso. Tapos, sino ang bibigyan mo ng 2307? Yan, si Buod. Yung inano ko kanina. Lalagay mo dito ang kanyang, para kasi, pag hindi mo kasi alam ang company profile niya, pwede mo siyang requestan ng 2303 niya, 2303, yun yung COR. Doon nakalagay ang kanyang company business name, ang kanyang company business address, tapos ang kanyang PIN, nakalagay doon. Tapos ang zip code. Eddie, ito si Eddie Ibool, pangalan ni Eddie. Business address ni Eddie Ibool, San Isidro, Batangas City. Wala naman siyang foreign address, delete down mo na to. Ano ang zip code ng nakakasakop sa lugar niya? 4200. Ngayon, dito mo naman ilalagay ang details mo. Halimbawa, si Frontec. Or ito, si Frontec. Ayan. Si Frontec mo nga rin. 626378. Dito ang tini Frontec. Ayan. Pangalan ni Frontec. Ang registered address mo. 206 San Francisco Extension, Agudo Homestay. Anong nakakasakop sa yung zip code? 4200. Halimbawa, ayan na, tapos ka na dito maglagay ng details. Magbibigay ka sa kanya ng 2307, first quarter of the year. Ililipat mo siya ngayon dito. Magkano ang upa mo kay Boon? 76125. Ayan na. Automatic na siya nandito. Basta ang mahalaga, hindi mo lang aalisin yung formula. Ililipat mo lang sa kanya. Ano, first quarter, January, February, March. Ang second quarter ay June, March, April, May, June. Dito, pag April, May, June, dito mo na siya ililipat. Third quarter, September, April, May, June, third quarter, July, August, September. Dito mo na ililipat yan. Pag fourth quarter, dito mo na ilagay sa first quarter of the, first month of the quarter. Pwede naman dito ang fourth quarter din. Para naka-formula na yun siya. Tapos yan, kung mapapansin mo dito, 12% kasi rental siya. Times 0.05%. Ito yung ilelis mo ngayon sa binil niya sa'yo na na 84,000 ba yun? Times 0.12. Malaki kasi ang kailangan ko kasi lagi siyang gamitan ng 2307 kasi malaki ang kanyang sinisimul sa pag naka 12%. Yan. Pag hindi mo siya ginamitan, 85,260. Pag hindi mo siya pinasukan ng 2307, ang babayaran mo sa kanya 85,260. Pero pag pinasukan mo siya ng 2307, itong 85,260 na to, mamaynasan mo siya ng 2307 na to, 380. Dapat ito ang babayaran mo sa kanya. Ibibigay mo kay Gibool ang isang copy ng iyong 2307, tapos ang iyo dalawa. Bali magkakopy ka nito ng bawat transaction mo ng tatlo. Kasi yung isa iiwan mo sa voucher, tapos yung isa pang file mo sa mga ganun. Yung sa art file. Na ito naman,
Ito naman 2307 na ginagawa mong ito, pinafile mo naman siya ng every end of the month. Tapos babayaran mo lang din siya. Ano nito? Saan mo ito ilalagay? Yun ang tinatawag na 0619E. Ano siya makikita dito? Sa BIR 2023. Ano 0619E ay yung mga EWT mo na niles mo sa iyong mga kliyente. Sa iyong kliyente, sa iyong nirerentahan. Tapos dun sa halimbawa, bumili ka ng services. Ayan, dito mo iipunin lahat ng 2307 mo na for the month. Alam mo, ito, tapos na ako ng for the month of November. Dito ko nilagay lahat ng may 2307.